bagong GP. Siyempre, saan ba nag-originate ang Kawasaki? Narecommend din siya ng mga tropa. Meron siyang kaunting tagas dun sa may rubber. Ang galing eh, tropa pala natin. O sige, bukas na. Okay. O kaya? Wala, may nahulog daw. Uy, nagka-drama pa nga yung video natin. So yun guys, what's up sa inyong lahat? Hi, ngayon lang ako nakapag-record. Actually, nag-record ako ng isang araw. Nagpa-change oil kasi ako. Tapos, ito nga pala yung oil na ginamit natin. Bagong-bagong GP. So, fully synthetic siya. 10W40. Sayang lang, hindi ko na napakita sa inyo yung change oil kasi nga nasira yung mic ko. Pero, pag-usapan natin nga sa video na to. So, yun nga, gaya na sabi ko kanina. Nung isang araw, nag-try akong gumawa ng video. Nagpa-change oil ako. Tapos pinaayos ko yung mga brake pads ko sa harap at likod. Kasi yung sa likod medyo maingay, no? Parang umuutot kada piga. Tapos sabi nung mekaniko nga, ano daw, medyo sobrang tigas daw nung preno ko. Kaya yun, magic niya lang ng kaunti. Tapos pinakita ko kanina, meron tayong ginamit na bagong langis. Yun ang GP oil. Ayun nga, dun sa video na sinubukan ko, in-explain ko lang kung bakit nagpalit tayo ulit ng oil. Kasi guys, kung maalala nyo, sa manual natin o manual ng motor at sasakyan, merong recommended oil kung ano bang number ng oil o gaano kakapal na langis yung kailangan gamitin sa ating mga sasakyan at motor. So yung kasing guys, yung mga nakasulat na yon sa manual natin is depende yun kung saan bansa ginawa yung ating mga unit o ating mga sakyan at motor. Siyempre sa klima na yon, doon pa lang sa klima. For example, Kawasaki yan. Siyempre, saan ba nag-originate ang Kawasaki? Sa Japan. Diba minsan malamig sa Japan. Ibig sabihin, mas mainit dito sa Pilipinas. Kaya itong GP oil na to, kaya siya nire-recommend ngayon sa Pilipinas kasi gawa siya sa Germany. And then, yung gamit niya is nakadepende rin o masasuggest din sa klima ng Pilipinas. Doon pa lang panalo ka na. Tapos guys, ito pa, may mga user ng big bike, mga sports bike, mga pang truck na gumamit ng GP oil. And ang laking diferensya ng temperature. Ang laki daw ng binaba, o noticeable yung binaba. Hindi naman siya ganun kalaki actually, pero syempre mararamdaman mo naman Ako so far mga 2 to 3 days na nung ginamit ko tong GP oil, naramdaman ko na hindi siya ganun kainit. So yun lang, narecommend din siya ng mga tropa. And ini-endorse kasi siya nung mga kagrupo namin sa big bike dito sa Pampanga, mga grupo ng big bike. Kaya yun, gusto ko siyang subukan. And sinubukan din namin actually ng tropa ko, ng mga kaibigan ko, mga nakakasama ko sa mga rides. Kung napapanood nyo, sige po, daan na kayo. Magas muna tayo dito sa Shell. 95,500. Sakto lang. Thank you. So ngayong araw guys, babalik tayo kay J-Map FI Specialist para paayos ang ating brake master sa harapan, no? Kasi actually lang buwan na to hindi ko lang alam paanong gagawin ko. Meron siyang kaunting tagas dun sa may rubber, dun sa may cable niya. So ang dami nagsasabi na palitan ko daw yung buong brake master. Tapos ngayon tinanong ko nga si J-Map kung anong magandang gawin. Sabi niya, try muna daw namin yung repair kit. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Umorder ako kay Berting ng brake master sa harapan. At ang in-order ko muna is yung repair kit. Kaya ngayon hopefully maayos. Tsaka alam ko ilan sa inyo alam na dito ako sa Kawasaki Service Center nagpapagawa. Kaya kaso di ko alam, may yata may inaayos sila. So sarado sila ngayon and hindi pa alam kung kailan sila magbubukas. Kaya ayun, naghanap-hanap ako ng pwedeng mag-service ng motor ko. At it's small world. Ang mekaniko dito kay J-Map is
Siya yung unang mekaniko na tumingin sa ating motor, si Jao. So ano nga eh, ang galing eh, tropa pala natin. Ay, sorry, nag-a-alarm yung mga motor. Hindi pa ako nag-chat kay Jao. Napupunta ako ngayon. Sana nandyan siya. Umapaw yung gas ko, napasobra. So dito siya located sa Don Bosco. I-search nyo lang sa Google Map. At ito ang kanyang shop. Natin kung available siya. Malamba. Ay shit. Mga pilang oras? Oh, balik na ako mo. Kung babalikan mo po. Bukas. Magama ka nyo. Wala na mga... Alam power mo? Kung mas masabi ko, marano ka munti. Oh, sige, bukas na. Tayo. Ingat, ingat. Ayun, unfortunately, merong nakapilang motor, big bike din. Tapos, ginagawa niya rin yung mga motor ng kaibigan niya. So, ayun, okay lang. Try natin bumalik bukas. Sabi ko nga, ang gumagana pa naman yung brake ko. Saka ayaw ko rin kasi pagawa sa iba talaga. Ayun, si Jao, trusted naman yun. Kilala ko naman. So, balik na lang tayo. Ngayon, papunta ako sa Dolores. Kung saan ako dati nakatira. So, papansin nyo nga, iba na yung ruta natin. Siyempre, lumipat na kami ng mag-ina ko. Lumabas na yung aking baby. Yung iba kong gamit sa motor naiiwan dun. Kunin ko lang. Lalo na yung paddock stand, no? Nandun pa. Nung naglinis ako ng kadena, hirap na hirap ako. So yun, sa mga taga Pampanga dito sa Mabalacat o kahit saan ka man, and wala kang mahanap na trusted mechanic, ayun, kung gusto nyo try si JMAX FI Specialist, and sabi ko meron siyang Facebook page, and nasa search din siya sa Google Map, kaya wala kayong kaligaw. Sige po, daan na. Dami din ang kapagawa ng big bike sa kanya eh. Tapos kapag gusto nyo rin subukan ng GP Oil, mag-message lang kayo sa Facebook page nila. For sure, makakagawa sila ng paraan para i-deliver o ako, alam nyo, hatid pa sa inyo yung oil. So ngayon, wala pa talaga akong feedback or review kasi nga kakalagay lang. Pero gaya ng sabi ko, ilang days pa lang, noticeable yung temperature ng makina ko. Iba yung init noon sa init ngayon. Siguro mga 2,000 odometer siguro pa mag-change oil na ako. Natin makikita kapag nilabas na sa makina yung langis. Grabe, tagal kong hindi nagmotor. Naninibago talaga ako sa tunog ng tambutso ko ngayon. Parang mas bumilog siya, saka umingay. Basta balikan ko naman kay mamaya. Okay, may binili lang dito sa Pure Gold. Kaya pala guys, bago yung bar end natin ito. Kasi ang nangyari, nabakbak na kasi yung pintura dun sa may dulo. Dahil yata nung natomba kami dun sa KFC, hindi ko nakita yung drainage hole. So ayun, siyempre nabakbak yung pintura, wala nang protection yung bakal. Kaya ayun, pasok ang kalawang. Ang pangit tignan eh. Yan, bumili na ako. Tsaka bumili din pala ako ng bagong hand grip sa Indonesia. Hindi pa nadi-deliver eh, kaya hindi ko pa mapakita sa inyo. Pero once na nandyan na, papakita ko. Ayun, konti-konting accessories lang naman. Siyempre, hindi tayo masyadong nakapagmotor dahil busy kay baby. Pero siyempre, enjoy lang natin habang maliit pa sila. Hindi habang buhay, maliit sila, sabi nga nila.
So yun, ang video lang naman ito is maikli lang. Gusto ko lang kayong i-update sa mga nangyayari, lalong lalo na sa ating motor. So tignan ko bukas kung mapapagawa ko yung aking brake master dito sa harapan. Hindi naman sa sira, gumagana naman, pero syempre alam nyo naman ako, kaunting aberya lang gusto kong paayos. Well, that's for safety, syempre. Ayan, so hopefully in the next few months or few weeks makapag set ulit tayo ng mga lakad, mga tambike kasama ang tropa, para naman may napapakita ako sa inyong ibang bagay. Parang ngayon, syempre. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanonood, mga patuloy na sumusuporta. At isa kang alamat kung tinatapos mo yung video ko. Ano kaya? May nahulog. Wala, may nahulog daw. Ano kaya nahulog? Yung dito nahulog. Oh my god, nagka-aberya pa nga. Kaya banda nahulog yun. Try kong balikan. Hindi ito nahulog sa vibration siguro. Ay. Pa-outro na lang tayo, Diyos ko po. Thank you kay kuya, nag-abiso sa atin. Try kong hanapin kung makikita ko pa. Hindi pumasok sa isip ko na mahuhulog yun. Hopefully banda dito lang. Uy, nagka-drama pa nga yung video natin. Kasi nakita ko yung motor na yun. Ito. Ito nga. Yun lang. Nawala yung tornilyo. Well, okay lang naman. Asin natin. Kasi makakabili naman tayong tornilyo. Importante ito. Buti na lang. Hindi ko na alam nasa yung tornilyo na ito. Dito ka muna. Yun, mahigpit naman tong isa. Ayan, kung mapanood to ni kuya, thank you po. Sakit talaga ni Dominar yun. Dahil single cylinder lang, mabibrate. So yung mga tornilyo na di ganun kahigpit, naalis. Well, all good in the hood. Ayun, kung gusto nyo mga content na ganito, Diyos ko po, and gusto mo kasamaan sa aking motovlog journey, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe dito sa aking YouTube channel. Nagpo-post din ako sa aking Facebook page kung gusto nyo. So ayun, lagi kong paalala na sa daan, palaging mag-iingat, palaging maging alerto, at habaan palagi ang pasensya. Ako po ulit si Joban Moto. Hanggang sa susunod na video. Love and out. Peace.